Hindi ko akalaing maririnig ko dito ang istorya namin. Ako nga pala si Ana dun sa istorya mo na pinamagatang Endless Love pero natapos. At ito naman ang side ng aking istorya. At para maiwasan ang lituhan, hindi na natin papalitan ang kanilang pangalan dahil ang unang letter sender natin noon ay nagpatago sa pangalang May. At ang letter sender naman natin ngayon ay magbibigay ng side ng kanyang istorya na tatawagin pa rin natin siyang Ana. Nakilala ni Ana si Jay noong sila ay nasa college pa lang at medyo magkalayo ang kanilang tirahan. 19 years old pa lang si Ana nang mabuntis siya sa unang anak nila ni Jay na kambal at 5 buwan pa lang ang kanyang tiyan nung sila ay magpakasal. At totoo naman daw ang sinabi ni May sa kanyang side ng kwento kung ano ba ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dahil si Jay ay sobrang babaero, mabisyo, mabarkada at nananakit din siya ng pisikal at masakit din siyang magsalita. At minsan na rin siya nahuli ni Ana na gumagamit ng pinagbabawal na gamot kaya para mapaiksi na lang ang kwento talagang nagdusa si Ana sa kanilang pagsasama. Mahigit 4 na taon na nagdusa si Ana kaya nag-decide na siya na tapusin na ang pakikipagrelasyon kay Jay. At isa lang ang masasabi ni Ana na kasinungalingan ni May sa kanyang side ng kwento na hindi niya alam na kasal at may asawa si Jay. Dahil ilang beses na nakausap ni Ana si May at sinabi niya ng maraming beses na kasal si Jay at meron silang mga anak. Pero hindi siya pinapakinggan ni May dahil ang palagi niya lang sinasagot kay Ana ay nagmahal lang naman daw siya. Hindi naman na daw sa bitter si Ana sa pangyayari pero parang pinapalabas ni May na hindi niya alam na kasal si Jay kay Ana. Dahil taong 2019 pa lang ng unang beses na mahuli ni Ana si Jay at si May na nag-uusap sa Messenger. At yun na din ang unang beses na nakausap ni Ana si May. Sinabi niyang kasal si Jay at meron silang mga anak pero si May parawang galit. Kaya nag-decide na lang si Ana na tapusin na talaga ang lahat sa kanila ni Jay at nung una ay maayos naman itong sinusustentuhan ng mga bata. Pero noong nagsimula nang magsama si May at si Jay ay hindi man lang nito magawang bisitahin ang kanilang mga anak. Umabot din ng halos 2 taon na wala sa buhay nila si Jay at nitong taong 2022 lang nang muli silang makapag-usap. Nag-chat sa kanya si Jay at naging maayos ulit ang setup nila pati na rin ng mga bata. At ang isa pang bagay na nabanggit ni May sa side ng kaniyang kwento na nakapag-usap daw si Ana at si Jay sa video call sa loob ng 4 na oras ay totoo daw sabi ni Ana. Pero in-screen record lahat yun ni Ana dahil kabisado niya kung ano ang tunay na ugali ni Jay. Na siya lang din ang sisiraan ni Jay na kung sakaling mahuli siya ni May sa mga kalokohan na mga pinagsasasabi niya. At ito namang si May ay hindi man lang tinanong si Ana kung ano ba talaga ang totoong pinag-usapan nila. Bigla na lang siyang nagpapost ng kung ano-ano. Kaya ipinasa na lang ni Ana kay May ang video ng kanilang pag-uusap ni Jay. Ang video call na yon ay nangyari noong taong 2023 pa dahil sobrang tagal na noong sumulat sa atin si May. Dahil sa kwento ni May ay wala pa silang anak ni Jay pero sa ngayon ay meron na silang anak. Hindi lang sigurado si Ana kung ilang buwan na ang bata. At tungkol naman sa kanilang annulment, si Ana mismo ang nag-offer nun kay Jay pero si Jay ay nagdadalawang isip pa rin na gawin yun. At ngayon 2024 ay pauwi na ng Pilipinas si Ana kaya nagbabaka sakali siya na matuloy na sana ang proseso ng annulment nilang dalawa ni Jay. Kaya magbibigay ng maiksing payo ang ating letter sender para sa mga kabataan. Na huwag kayo magmamadali lalo na tungkol sa usapin ng pag-ibig. Pag-isipan muna ng 2 o higit pang beses. Huwag na huwag magsisettle for less at palaging isipin kung ano ba ang tunay mong halaga. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para malinaw lang sa ating mga letter sender, hindi ko po talaga sila kilala. Hindi lang talaga maiiwasan minsan na malalaman mong ikaw ang nasa kwento. Hindi po ako nakikipag-usap ng personal sa mga letter sender. Talagang yung sulat lang nila ang pinagbabasihan ko. At never po talaga tayong maglalabas ng tunay na pangalan kahit i-PM nyo pa ako, never. Dahil kung paano ko iniingatan yung trabaho ko, ay ganun ko din po iniingatan ang mga privacy nyo. Hindi natin goal na pag-awayin silang dalawa dito. Talagang natsyempohan lang na nabasa ko ang sulat na ipinadala ni Ana. Kaya ikinuwento ko na rin para marinig din natin ang side niya. Dahil sa isang kwento ay palaging may 3 anggulo. Ang side ni Ana, ang side ni May at ang totoo.